Hi. Saan na tayo? Virgo, Libra. Hi Libra, welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about Libra January 12 to 18, 2020 weekly Tagalog tarot reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen on January 12 to 18, 2020. The link is in the description down below. So let's get started, shall we? Ay, ito na naman. Oh, buti na lang. Oh yeah. Buti na lang. May golay. Buti na lang. Ewan ko yung iba sa inyo. Siguro may iniisip right now. Parang, yung iba nagtatanong. Mayroong iniisip na tanong sa isip. Basta ganun na, what if, wish ko, basta ewan ko nung nasa takbo ng isip mo nakatanungan, pero sabi niya, yes. Yun parang iba kasi nag-iisip. Ewan ko. Nababibe ko may nag-iisip. Tapos, ang dami niyang tanong sa isip niya. Yes daw ang sagot. So, yun yung sinasabi sa akin ng baraha ko. Para sa iba, di man lahat kayo. Yung iba lang. Ganun kung sino man yung nag-iisip. Basta ganun. Bago pa lang bago buksan. I mean, bago i-click yung video ko, nag-iisip. Ano nasa isip mo? Ewan ko. Yun, yes daw. Basta ganun. So, magsimula na tayo. In the past or in the present, yung iba sa inyo ay nag-heal. Ano yun? Siguro nakunan. Saan ba tayo, Libra? Ewan ko. Nakunan or may something na nawala sa kanya na, mo yun, kinalungkot niya. Ikaw na makagets nun. Or ikaw na mag-isip ko ano yun. Hindi na ako mag-dive dun sa information kasi medyo malungkot. Basta ganun, parang nalungkot siya. Or nasa stage siya ng depression. Iba sa inyo, parang in the past or in the present, dumaan sa matinding problema. Lalo na sa pamilya or marriage. Tingin ko, yung iba nga separated right now. May mga nanonood na separated right now na medyo stressed. Either gusto niya kumawala sa relasyon or iniwan siya nung karelasyon niya. Kaya siya na-stress. Okay? Yung iba nga sabi ko sa inyo parang nakunan. Or siguro break up. Pwede rin kasi nalungkot siya Parang daming nakatalikod na tao dito. Siguro pansinin mo, nakatalikod to. Nakatalikod din to. Medyo harap din to pero nakatalikod pa rin. Nakatalikod din to. Ano kayo ibig sabihin nun? Okay? Gamitan mo ng imagination. Ano kayo ibig sabihin niya? Siguro na-stress ka or problema, ikaw na mag-adjust. Anong verb yan? Depende sa sitwasyon mo. Kung saan tatama, past, present, future, ikaw na mag-adjust ng verb. Pero marami yata sa inyo na parang tinalikuran ng mga mahal sa buhay or ng mga taong ine-expect sana nila na tutulong sa kanila sa kagipitan. Pero wala. Bigla naglaho. Na parang tinalikuran sila in times of trouble. Kaya parang na-stress sila. Super ang stress. Na parang wala na silang nagawa kundi matulog. Natulog na lang. Yun. Or nagkulong sa bahay. Hinarap ang problema mag-isa. Parang wala siyang malapitan.
Kaya, ayun, nagsimba. Ayun daw, sige. Kung ikaw to na sinasabi ko, na parang tinalikuran ng mga taong mahal niya sa buhay or ng mga taong ina-expect sana niya na tutulong sa kanya. Tingin ko may pag-asa. Ang pag-asa mo ay nasa simbahan. Oo, kailangan mo magsimba para magliwanag ang buhay mo. Yun ang sinasabi. Kailangan mo magdasal, parang ito. Nagdadasal yung itsura niya dito. Kailangan mo pumunta sa simbahan para magliwanag ang buhay mo. Or, ito si God, si itsura nito, para sa akin. Para, dito, bigyan ka ng tamang guidance. Yun. Kumbaga, kung sa ngayon, tingin mo parang gulo-gulo ng buhay mo, hirap na hirap ka na. Parang yun nga, wala kang malapitan kundi sarili mo. Meron pa, huwag kang mag-alala, andyan pa ang Diyos. Hindi siya natutulog, parang ito. Awake na awake. Siyempre, di naman napikit to. Pero yun, sa itsura, sa pananaw ko, sa imahe ko, na nabubuo sa isipan ko. Yun nga, ang Diyos ay hindi natutulog. Sabi nga nila, ano bang kanta yun? Natutulog ba ang Diyos? Baka bumagyo pag kumanta ako. Ewan ko yung pang kay Gary V. Sabi, hindi daw. Hindi, lagi siyang nakatingin sa atin. Nakamasid. Siyempre, hindi naman niya gagawin lahat ng work para sa atin. Kumbaga, nasa sa atin pa rin yun. Kaya nga sabi nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos. Ayun, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, it's up to you or for us to know kung anong solusyon sa ating mga problema. Pero, hindi naman niya tayo hahayaang harapin mag-isa kasi nga nandyan siya. Hindi man natin siya nakikita. Ay, nandyan pa rin siya. Maniwala kayo, mayroon pong Diyos base sa experience ko. Pag ikaw naka-experience talaga, nabulo na ako. Naka-experience ka ng near-death, near-death experience, o ganan. Doon mo tas nabuhay ka pa, like nangyari sa akin. Doon mo ma-realize talaga na meron Diyos. Although di ko siya nakita. Siguro kaya di ko siya nakita, hindi ako sumama doon sa spirit nagsabi na sama ko sa kanya. At dahil patay na nga daw ako, hindi ako sumama. So siguro dadalhin niya ako kay God. Kasi doon sa pagmulat ko, hindi ko siya nakita. Pero siguro kung sumama ko doon sa spirit, edi syempre, nakita ko na siguro siya. At kung nakita ko man siya, syempre hindi ako buhay ngayon. So yun. Kaya naniwala talaga ako na may Diyos kasi sabi ko sa kanya, buhayin niya pa ako. Basta ganun. Hindi ko na ako magdadive dun sa pinakwento, pero naniniwala po talaga ako na may Diyos. Okay? Magtiwala po tayo na may Diyos. Kasi sa experience ko, biruin mo. Ikaw ba maka-experience ng ganun? Hindi mo nakakalain, mabubuhay ka pa. Since di naman lahat makaka-relate sa mga sinasabi ko, di pa sila namamatay. Naka-experience ng near-death experience. Pero dun nga sa experience ko, kala ko talaga patay na ako. At sinasabi rin ng spirit, sama na ako sa kanya. At dahil dead na ako. Bata yun eh. Tingin ko bata. Di ko nakita. Kasi pumikit ako agad. Pero yun nga sabi din dun sa mga psychic medium. Or yung mga, mga taong kumakausap ng patay. Ganun din. Kung ano yung experience ko, yun din yung na-experience ng mga nakakausap nilang spirits. At yung mga, dito. Ganun din yung kwento nila. Na ganun nga, pag mamamatay na yung tao, or patay na, may lalapit na spirit. Tapos it's up for us kung sasama or hindi. Ganon. Pero usually, this member, patay na relative natin yun, na parang naging guardian angel natin, kaya sinasama tayo para mag-crossover. Kung saan na ako nakarating, na reading, na experience, lumayo na tayo. Pero, naniniwala talaga ako na may Diyos. So, kung ano man pong problema natin sa buhay, manalig po tayo sa Diyos. Hindi man po gawin niya right away. Pero, siyempre, may kanya-kanyang May kanya-kanyang panahon.
Siyempre, sa dami ng tao, alam naman, one click, ayun agad yung parang Santa Claus. Di naman, yung idea ng Santa Claus, ay di naman niya lahat kaya bigyan ng regalo, lahat ng bata sa mundo, kung sakaling totoo man siya. O, yun. Parang nabasa ko totoo daw siya. Ewan ko, hindi mo kasi ako interesado. Pero, yun nga, patay na siya. Nakalimutan ko ng detalye nun. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Pero yun nga, yung idea ng Santa Claus tuwing Christmas, hindi naman kaya yan buong mundo. Bigyan niya ng bigyan niya ng regalo lahat ng bata. Pero yun nga, may kanya-kanyang time para sa ating mga problema. Siguro gusto niya munang makita na may ginawa tayo bago tulungan. Ganon. Kaysa yung mag-rely lang tayo. Lahat na lang ng gusto natin mangyari, i-rely na lang natin sa kanya. Parang pagpasa ng board. Papasa ka ba ng board kung hindi ka mag-aaral, di ba? So, yun. Gagabayan niya tayo in a sense na kung dun sa board exam, gagabayan niya tayo in a sense na parang sasabihin niya sa iyo, unconsciously, hindi mo, kasi kung di ka, clairaudient or wala kang clairs, hindi mo mapapansin kasi yun. Baka bigla na lang, maglilid sa iyo sa tamang libro na dapat mong aralin, ganyan-ganyan. Bigla na lang papasok sa isip mo na, oy, aralin mo to, ganyan-ganyan. Or bigla na lang habang nag-exam ka, biglang sabi, ay, ito ang tamang sagot. Ganyan. Basta nandun yung himala. Pero dapat, magaling muna din sa atin yung action. Okay? Bago niya tayo tulungan. Saan ako nakarating? 11 minutes na, my God. Ayun. Basta sabi kasi dito parang naghihintay tayo ng miracle. Yung iba dito, may hinihintay na something. Wish. Ganun. O siguro yung iba yung naghihintay ng ex. Sabi kasi sa akin, yes. Baka bumalik. O sige. May tendency. Hindi man lahat, pero sa iba may babalik. 60% siguro babalik. Or basta may hinihintay siya, hindi ko alam. Or opportunity. Or pwedeng career. Naghihintay ka ng opportunity sa career. Oo. Kasi yung iba parang stressful na dahil nabaon na sa utang, wala pang trabaho. Ayan, parang maghihintay siya ng trabaho. Pwede rin. Ayun. Kumbaga ko, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, gagaang yan kung meron tayong faith kay God. Basta, ini-encourage ko kayo na magtiwala sa Diyos. Although, ayaw nga rin talaga ng kahit anong ayaw ng kahit anong religion, ng ganitong klaseng reading. Pero hindi ko naman po ito ginagamit sa kasamaan. Actually, ayoko nga ako magpabayad. Kaya lang kasi syempre, ang channel ko po ay ilang libo lang, 2,000 lang subscribers. Sa mga karating yung yun, wala pa yatang average yung minimum yung sasahurin ko. Since wala man din po akong work sa ngayon, dahil ewan ko, kahit anong gusto kong work, or yung natapos kong work, kahit anong pilit kong sundin yung career na tinapos ko, parang bumabalik-balik ako sa spirituality. Or ito gusto ko about anything na kakaiba. Astrology, numerology, tarot reading, tabu. O yan. Tapos doon ko siya nalaman, kaya pala ganun, dahil sa astrology. Yun, iba, numerology. So, yun. Or siguro, tulong sa iba, gamit yung knowledge ko. Kaya yun, kumbaga, somehow gusto ko rin po matulungan kasi syempre may mga gastos din na, syempre sa buhay natin, kailangan din natin ng pera. Since di naman kalakihan po ang sinasahod. Kasi actually, hindi pa nga po ako sumasahod sa YouTube at sa sahod pa lang. Hindi pa siya ganun kalaki kaya hindi ko makuha. So, yun. Just in case na nag-click na tong YouTube ko at naging financially stable na ako, di na ako magpapabayad. Sa ngayon lang talaga dahil
Dito, ang dami ko po kasi babayarin. At kailangan suportahan. Talaga nagre-rely lang ako dito sa YouTube at sa tarot reading na personal. Pero just in case nga po na stable na yung sahod ko sa YouTube, di na po ako magpapabayad. Gagawin ko na lang tawag dito, pangtulong sa mga taong depressed tong reading ko. Yun. Live stream na lang ako, ganyan. So wala nang personal reading, kung trip na lang nila or donation. So choice nila yan. So yun. So, saan na ba ako nakarating kung ano na mga sinabi ko? Again, para doon sa mga depressed na tao or mga maraming pinagdaraan ng responsibilidad. Parang di na nila kaya, parang mga bit-bit sa likod, parang pasan nila ang mundo. Nakikita ko na magliliwanag ang buhay mo, lalo na kung ang problema mo ay tungkol sa relasyon or lalo na dun sa pamilya, yung may anak na kayo or kasal. Tingin ko yun nga, sabi ko nga sa inyo, may liwanag na naghihintay pero may effort ka daw na kailangan gawin. Okay? So again, kailangan mo rin magsimba para magkaroon ka ng liwanag sa isip at magabayan ka sa tamang landas. Saka yun nga, isipin na may Diyos talaga. Ayun. So I think that's it for now. Libra, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.